Hoy, may video tayong panonoorin mula kay Sa Iyong Araw. Grabe, no? Trilyon-trilyong kayamanan natuklasan malapit sa Maynila, mga kapatid. Anong klaseng kayamanan to, no? Aalamin natin to, syempre. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Sa Iyong Araw. Nilagay ko po ang link ng videong panonoorin natin sa may description box sa ibaba. Samahan ninyo ako, mga tol, at pag-usapan natin to. Ano ba ang klaseng kayamanan to ang natuklasan malapit sa Maynila? Ito ba'y may katotohanan o ito ay chismis lamang, no? Alamin natin to, mga tol. Samahan ninyo ako. At syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Grabe, trilyon-trilyong kayamanan natuklasan malapit sa Maynila. World's green hydrogen ambitions and where the Philippines can fit into that. High seepage of natural hydrogen at Philippine site suggests millions of tons could be trapped below ground. Woo. Isipin mo ito, isang kayamanang kaya magpaunlad ng buong Pilipinas. Actually, napakayaman ng Pilipinas. Sabi nga, ang Pilipinas daw natutulog sa ibabaw ng tumpok na ginto, mga kapatid, 'di ba? Ng mountains of gold. Hindi literal na ginto, mga kapatid. Do maraming ginto rito sa Pilipinas. Pero ang ibig sabihin, mga tol, natutulog tayo sa kayamanan. Mga natural gas, ito hydrogen na discover, 'di ba? Kayang-kaya talagang umunlad, mga tol, ang ekonomiya ng Pilipinas kung sakasakaling makukuha sana natin lahat ng to. Lalo na sa may bandang West Philippine Sea, napakayaman 'yan. Biglang natuklasan. At ang nakakabaliw, hindi ito ginto, hindi rin ito langis, pero mas mahalaga pa. Mas malaki ang halaga. Ooh. Pero teka, totoo ba ito? O isa lang itong ilusyon? Yan ang ating aalamin. Pero bago mo husgahan, pag-isipan mo muna ito. Isang likas na yaman na kayang magbigay ng libu-libong trabaho, magpapababa ng presyo ng kuryente, at literal na babaguhin ang ekonomiya ng bansa. Pero ito lang ang problema, mga kapatid, no? Kahit na gaano karaming kayamanan ang matuklasan ng ating pamahalaan o ng ating bansa, pero kung hindi naman mawawala yung mga sugapa, yung mga buhaya na ang gusto nila, mga tol, imbis na mapakinabangan ng mamamayan, pakinabangan na lamang nila at ng kanilang pamilya, wala pa rin magbabago, mga tol. At isa pa, kung ang mga Pilipino ay hindi matuturuan, mga tol, no, kung paano paunlarin ang kanilang buhay at aasa na lamang, mga tol, sa ayuda, sa tulong na ibibigay ng pamahalaan, wala rin mangyayari. Diba? Kailangan give and take yan. Kailangan tulungan yan, mga tol. Biglang natagpuan sa isang lugar na hindi mo aakalain. Oh. Dikit lang ito sa Maynila. Mga tol, oh. Palaki. Mga tol, tignan nyo, ha. Pero Pangasinan, Zambales. Dito natuklasan, mga tol, itong trilyon-trilyong kayamanan, mga kapatid. Nagkataon lang ba, mga tol? Kasi dito sa mga lugar na yan, Pangasinan at Zambales, kung napapansin ninyo nitong mga nakaraan, diyan nagpupunta yung mga barko ng China. Lumalapit sila dyan, Zambales, Pangasinan, umaabot pa nga ng 34 nautical miles. Hindi kaya natuklasan na rin nila, mga tol, itong kayamanan na to? Ano sa tingin ninyo? Comment kayo sa ibaba, mga kapatid. Yan, oh, Pangasinan, Zambales, oh. gaano nga ba ito kalaki? Native hydrogen, yan, oh, native hydrogen exploration. Predetermined area number 1 and 2, Central Luzon. Dito lumalapit yung mga barko ng China. Dikit lang ito sa Maynila, pero gaano nga ba ito kalaki? Ito'y mainit na ibinalita ng Hydrogen Insight, isa itong innovation site na international kung saan sinasabi nilang mahigit sa 800 na tonelada ng natural hydrogen ang kusang lumalabas mula sa lupa taon-taong sa isang lugar sa Zambales. Parang wala lang, di ba? Pero 18 daw na beses itong mas malaki kumpara sa isang 5 milyong toneladang deposito sa Mali, Africa. Oh, 18 times na beses itong mas malaki kumpara sa isang 5 milyong toneladang deposito sa Mali, Africa, isang bansa na matagal nang kilala sa natural hydrogen. So 18 times na mas malaki to, mga tol. Baka na-discover na ng China to kaya todo paglapit nila rito, di ba?
isang bansa na matagal nang kilala sa natural hydrogen. Oo mga kaibigan, 18 na beses na mas malaki sa 5 milyong toneladang deposito sa Mali, Africa. At gaano ito kalaki? Aabot lamang naman ito ng 90 milyong toneladang deposito dito sa Zambales mismo. Kung sa Mali nga, ang tagal nilang inaral yun, pero sa atin, bigla na lang lumitaw ang isa sa pinakamalaking tagong yaman ng bansa. Pero teka, ano nga ba itong natural hydrogen at bakit ito mahalaga? Simple lang, ang hydrogen ang susi sa malinis na enerhiya. Isipin mo kung paano natin ito magagamit sa kuryente, sasakyan, at industriya nang walang polusyon. Ang ganitong kayamanan ay hindi basta-basta dahil ang presyo nito sa pandaigdigang merkado ay umaabot kaibigan sa trilyong-trilyong halaga. Oo mga kaibigan, trilyon-trilyon. Kaya pala, no? Well, hindi natin kino-confirm na yun ang dahilan ng China kung bakit sila lumalapit Pangasinan sa Sambales. Pero ang tanong, ito ba'y nagkataon lang o talagang nadiskubre na nila to at pilit nilang inaalam sa pamamagitan ng kanilang mga device kung saan ang mismong location nitong nasabing toneladang hydrogen fuel na to, mga tol. Pero hindi lang ito haka-haka. Ang Department of Energy ng Pilipinas mismo ang nagsimula ng mag-auction ng exploration rights para sa kumpanyang gustong i-develop ang kayamanang ito. Ibig sabihin, totoo ito kaibigan. Pero gaano nga ba talaga ito kalaki? Pakinggan mo ito, the shocking reveal. Sa Mali, Africa, na ang katumbas ng 5 milyong tonelada ng purong hydrogen ay katumbas daw ito ng 55.6 billion cubic meters ng gas. Parang 22 milyong Olympic-sized swimming pools. Pero sa Pilipinas mga kaibigan, isipin mo ito, yung 22 milyong Olympic-sized swimming pools ay times 18 mo pa ito. At ito ay hahantong sa mahigit 396 milyong Olympic-sized swimming pools ang nakadeposito sa Zambales. Grabe. Kaya nito mapailaw ang buong Pilipinas ng sobrang daming taon na aabot sa ilang henerasyon. Ang halaga lang naman ito ay pwedeng umabot ng 62.82 trilyong piso. Oo kaibigan, you heard it right. 62.82 trilyong piso. Kung iniisip mo, ang budget natin na 1.6 trillion something ay napakaliit lamang nito at pinag-aawayan pa ito sa ating gobyerno. Pero kung tutuusin, aksidente lamang na nakita ang kayamanang ito na 62.82 trilyong piso sa lugar malapit sa Manila. Isipin mo yun, ang tagong kayamanang mas mahal pa sa langis, biglang lumitaw sa Pilipinas. Pero may problema. Ang tanong ngayon, mapapakinabangan ba ito talaga Yun ang tanong. ng Pilipinas o may ibang bansang susunggab dito? Yun nga di ba? O may ibang bansang susunggab dito. No, bago pa natin ito maangkin ang sariling nating kayamanan, mga tol. Yun na nga di ba? Bago pa natin maangkin ang sarili nating kayamanan, isa lang ang sigurado. Ito ang pinakamalaking natuklasang kayamanan ng bansa. Pero kung paano ito magagamit, yan ang dapat nating bantayan bago mahulog na lang sa kamay ng iba. Pero naniniwala ako, ang ating Pangulo at ang Department of Energy ay may malaking plano patungkol sa bagay na ito. At ipanalangin natin na ang Pilipino mismo, tayo, ang unang makikinabang dito. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Pero kung titignan mo, mga tol, napakarami ng kayamanan ng nadiskubre sa ilalim ng ating bansang Pilipinas. Bukod sa ginto, yung bukod sa literal na ginto, diba, yung mga natural gas. Eto, panibago to, mga tol, kayamanan na talagang pwedeng magpaahon, no, sa buhay ng mga Pilipino, mga tol. No, pero tulad nga nung sinabi ko kanina, hindi kaya, no? Hindi ko kinukonperma, mga tol, pero ito'y tanong lang. Hindi kaya na-discover na rin to o na-detect na ng China. Kaya talaga todo ang lapit nila, todo pagpunta nila at pabalik-balik sila, mga kapatid, sa Sambales. Tanong natin yan nung nakaraan, ano bang meron sa Sambales? Bakit nandoon sila lagi? Lapit sila ng lapit doon. Yung ating mga Coast Guard, mga tol, halos hindi na magkamayaw, kakataboy sa kanila, di ba? Halos hindi na nga magsiuwian Tinataboy talaga sila Pagkatapos Sambales, pupunta sila La Union, Pangasinan, mga tol. Kung nasaan na-discover
yung hydrogen fuel na to mga tol. Naku po. Ay nako, eto ang talagang matinding mga kaganapan ngayon. Ikaw, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo mga tol dito sa video na tunghayan natin mula rito kay Sa Iyong Araw? Comment ka na lamang sa ibaba. No? Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.